Mga minamahal kong kapatid, alam ko marami sa atin ang pumasok sa retreat na ito, sa araw na ito na hindi magaan ang loob kundi may mabigat na pasanin sa puso. May mga napapagod dahil sa bigat ng responsibilidad sa pamilya. May mga naubos na dahil sa trabahong hindi matatag. May mga nakdadala ng mga sakit sa kalooban na hindi masabi sa salita. May mga nakangiti pa rin araw-araw, ngunit sa loob ay durok na, at marahil may mga gabi na nakahiga ka, dilat ang mga mata, hindi dahil sa hindi ka inaantok, kundi dahil ang isip mo ay hindi tumitigil sa pag-isip, pag-alala, at pagtakot. Mga minamahal kong kapatid, ang Kuwaresma ay hindi nagsisimula sa pagtatanong ng Panginoon sa atin. Gaano ka na karaming nagdasal? Ilang araw ka na bang nagayuno? Hindi. Ang Kuwaresma ay nagsisimula sa isang napakabanayad ngunit napakalalim na tanong, pagod ka na ba? At si Jesus ay hindi nagsasalita bilang isang hukom, nagsasalita siya bilang isang ama, bilang isang kaibigan, bilang isang Diyos na dumanas din ng pagdurusa tulad natin. Kayong lahat na napapagod at nabibigatan, lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabing, ayusin mo muna ang sarili mo bago ka lumapit. Hindi niya sinabing, maging perpekto ka muna bago kita tanggapin, kundi lumapit ka sa mismong sandali na ikaw ay pinakamahina. Mga kapatid, itinuturo ang mundo sa atin ngayon na dapat tayong maging kailangang kayanin ang lahat, ng mag-isa kailangang patunayan ang sarili. Ngunit ang mabuting balita ay nagsasabi na kabalaktaran, kung kailan ka mahina, doon ka pinakamalapit sa Diyos. Kung kailan ka pagod, doon mo pinakakailangang bumalik sa Kanya. May mataong nag-iisip, hindi na ako karapat-dapat na magdasal. Masyado na akong maraming pagkakamali. Masyado na akong matagal na lumayo sa Diyos. Ngunit mga kapatid, maari kang lumayo sa Diyos. Ngunit ang Diyos ay hindi kailanman lumayo sa iyo. Maari mo siyang malimutan, ngunit naaalala niya ang pangalan mo bawat araw, bawat minuto. At sa sandaling ito, dito mismo, hindi ikaw ang nakahanap sa Diyos, kundi ang Diyos ang naghihintay sa iyo. Maging tapat ka muna sa iyong sarili kahit sandali. Tunay ka bang may kapayapaan? O sinusubukan mo lang makmukang maayos? Tunay ka bang masaya? O nabubuhay ka lang para makaraos sa bawat araw? Mga minamahal kong kapatid, ang Kuwaresma ay hindi panahon para patunayan ang anuman sa Diyos, kundi panahon para hayaan ang Diyos na pagalingin ang nga bagay na matagal na nating itinatago. May mga sugat na walang nakakakita, ngunit nakikita ang Diyos. May mga luha na pilit mong nilulunok, ngunit binibilang ng Diyos ang bawat patak nito. At ngayon, hindi siya dumarating para hatulan ka, dumarating siya para yakapin ka. Kung ikaw ay pagod, magpahinga ka muna sa Kanyang piling. Kung ikaw ay naliligaw, hayaan mong gabayan kaniya. Kung ikaw ay walang laman, hayaan mong punan niya ito. Huwag kang matakot sa iyong kahinaan. Matakot ka kung itatago mo ito sa Diyos. Sapagkat sa mismong siwang ng iyong sugat, doon papaso ang liwanag ng Diyos. At marahil ang pinakamagandang bagay na magagawa mo sa Kuwaresmang ito ay hindi ang gumawa pang maraming bagay, kundi ang tumihil, makinig, at bumulong ng isang napakasimpleng salita. Panjinun, pagod na po ako. Manatili ka po sa piling ko. Mga minamahal kong kapatid, may isang bagay na marami sa atin ang pilit na itinatago, iyon ay ang sarili nating sakit. Nabubuhay tayo sa mundong nagsasabing, dapat matatag ka, huwag mong ipakita na mahina ka.
Ang pagiya ay tandang kahinaan. Kaya naman natututo tayong ngumiti kahit na ang puso natin ay nadudurok na. Sinasabi nating okay lang ako kahit na salop ay hapong-hapon na. Ngunit ngayon, sa sandaling itong katahimikan, gusto kong sabihin sa inyo ang isang malalim na katotohanan. Ang pakiramdam na ikaw ay mahina ay hindi kabiguan. Ang pagnanais na umiyak ay hindi kakulangan. Iyan ay dahil ikaw ay tao. Maging si Jesus ay umiyak din. Umiyak siya sa harap ng libingan ng kanyang kaibigan. Nagdusa siya sa hardin ng Getsemani hanggang sa ang kanyang pawis ay naging tila dugo. Hindi niya itinago ang sakit, hindi siya napanggap na matata. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay laging may kasamang tunay na sakit. Mga kapatid, may mga taong matagal ang nagtitiis hanggang sa nalimutan na nila ang pakiramdam na payagang maging mahina. Pilit nilang pinapatatag ang sarili dahil sa pamilya, dahil sa responsibilidad, dahil sa ibang tao. Ngunit pagod na sila hanggang sa kaibuturan. At marahil ngayon, hindi hinihingi ng Diyos na magpakatataka palalo. Bumubulong lang siyang napakabanayad. Hindi mo na kailangang mapanggap. Maari kang maging mahina sa harap ko. Minsan, ang luha ay hindi tanda na ikaw ay sumusuko na. Kundi tanda na ikaw ay nakakaramdam pa, na ikaw ay buhay pa, na marunong ka pang magmahal. Ang tunay na mapanganib ay hindi ang taong madalas umiyak, kundi ang taong hindi na marunong umiyak. Mga minamahal kong kapatid, ngayong Kuwaresma, huwag lang ialay sa Diyos ang iyong masakripisyo, ialay mo rin sa Kanya ang iyong masugat. Huwag lang ialay sa Diyos ang mga magagandang dasal. Ialay mo rin sa Kanya ang iyong mga hikbi at hikahos, sapagkat ang Diyos ay hindi natatakot sa iyong mga luha. Pumapasok siya sa mismong lugar na iyon upang magpagaling. Kaya naman, kung ngayong araw ay pakiramdam mo'y pagod ka, kung gusto mong umiyak, huwag mong pigilan. Hayaan mong bumukas ang iyong puso dito mismo sa piling na Diyos. At bumulong, Panginoon, masakit po, pero hindi ko na gustong itago. Hipuin mo po ang bahaging buhay ko na nasusugatan. Mga minamahal kong kapatid, may isang pakiramdam na marahil marami sa atin ang nakaranas na iyon ay ang pakiramdam na ako lang ang naghihirap. Pagdating ng gabi, kapag tahimik na ang lahat, tinitingnan natin ang ating buhay at nagtatanong, bakit ito nangyayari sa akin? Bakit ang iba ay tila masaya, samantalang ako ay hindi? At unti-unti ang sakit ay hindi na lang sakit. Ito ay nagiging kalungkutan at pag-isa. Ngunit ngayon, nais kong sabihin sa inyo ang isang katotohanan ng kailangan nating marinig. Hindi ikaw ang tanging napapasan ng krus. Ang bawat taong nakaupo sa tabi mo ngayon ay may daladalang kung ano sa kanilang puso. Ang nasa harap mo marahil ay nag-aalala sa anak na naliligaw ng landas. Ang nasa likod mo marahil ay lumalaban sa karamdaman. Ang nasa tabi mo marahil ay nakangiti, ngunit ang kanilang relasyon o asawa ay nakakabirak-birak na. Dahil panlabas lang ang nakikita natin, kaya akala natin ay tayo lang ang nasasaktan. Mga minamahal kong kapatid, ikinukumpara natin ang sakit sa loob natin sa ngiti sa labas ng ibang tao at iyon ay isang hindi patas na pahahambing. Hindi kailanman ipinangako ni Jesus na ang buhay ay walang krus. Ngunit ipinangako niya ang isang bagay na mas dakila. Papasanin ko ito kasama mo. Hindi, bahala ka sa buhay mo. Hindi, dapat maging mas matatak ka, kundi hindi ka nag-isa. Ang pinakamabigat na sakit ay hindi ang krus, kundi ang pakiramdam na kailangan mo itong pasanin ng mag-isa. At iyon ang nais ko na paniwalaan mo, walang nakakaintindi sa iyo.
walang nakmamalasakit. Nag-isa ka. Ngunit hindi iyan ang katotohanan. Sa sandaling ito, may isang Diyos na nakatingin sa iyo, may isang Diyos na nakakaintindi sa iyo ng mas malalim pa kaysa sa pagkakaintindi mo sa sarili mo. At may mga tao sa paligid mo na tahimik ding lumalaban tulad mo. Ang iyong krus ay toto, ang iyong sakit ay toto, hindi iyan itinatanggi ng Diyos. Ngunit nais din niyang malaman mo, hindi ka nag-isa sa sakit na iyan. Marahil ang isa sa pinakamalaking biyaya ng Kwaresma ay hindi ang pagpawis sa krus, kundi ang tulungan tayong mapagtanto. Naroon ang Diyos. At may iba pang mga tao na kasama nating naglalakad. Kaya ngayon, kung pakiramdam mo ay napakabigat na huwag lang sabihin, bakit ako? Subukan mong sabihin, Panginoon, sino ang nangangailangan ng aking alalay tulad ng pangangailangan ko ngayon na maalalayan? At kapag binuksan mo ang iyong puso, mapagtatanto mo, ang sakit ay hindi na lamang iyong sariling pasanin, kundi nagiging isang tulay na nagugnay sa iyo sa Diyos at sa mga taong kasama mong naglalakad sa landas na ito. Mga minamahal kong kapatid, may isang bagay na napakagaling nating gawin. Iyon ay ang kontrolin ang lahat ng bagay. Gusto nating kontrolin ang hinaharap. Ang resulta, maging ang bagay na wala naman sa ating mga kamay. At kapag hindi nangyayari ang ayon sa ating gusto, nag-alala tayo, na-stress tayo, naubos tayo. May mga taong hindi lang nagpapasa ng krus, kundi niyayakap ang krus ng napakahigpit hanggang sa hindi na sila makahinga. Ngayon, inaanyayahan ko kayo sa isang bagay na napakasimple, ngunit napakahirap. Matutong magpakawala. Learn to let go. Hindi ang sumuko, hindi ang maging pabaya, kundi ang magpakawala sa paraan ng pananampalataya. Gawin ang iyong makakaya at ipaubaya ang natitira sa Diyos. Anong maalalahanin ang matagal mo ng kinikimkim? Anong matanong ang paulit-ulit sa isip mo na walang kasagutan? Paano kung hindi ito mangyari? Paano kung gumabigo ako? Paano kung mawala sa akin ito? Ang matanong na iyon ay hindi ka ginagawang mas malakas, kundi ginagawa ka lang mas mabigat. At si Jesus ay malumanay na nagsasabi ngayon, ibigay mo sa akin, hindi bukas, hindi ka pang maayos ka na, kundi ngayon mismo, sa gitna ang iyong kalituhan. Alam mo ba, minsan ang pinaka-nakakapagod sa atin ay hindi ang sitwasyon, kundi ang pagsisikap nating hawakan ang lahat sa ating mga kamay. Gayang taong humahawak ng buhangin, habang mas hinihigpitan ang kapit, mas lalong nawawala. Mga kapatid, kapag binitiwan mo ang iyong mahigpit na kapit, doon pa lamang makakahawa ang Diyos. Kung ang makamay mo ay puno ng pag-alala, paano niya mailalagay ang kapayapaan doon? Kaya ngayon, sa sandaling ito, gawin natin ang isang napakasimpleng bagay. Pangalanan mo ang iyong alalahanin at ipaubaya ito sa Diyos. Hindi kailangan ng mabulala na salita, sapat na ang bulong. Panginoon, hindi ko na po kayang kontrolin, ipinaubaya ko na po sa inyo. Maaring hindi agad magbago ang iyong sitwasyon, ngunit ang iyong puso ay magsisimulang gumaan dahil hindi mo na ito pinapasan ng mag-isa. Ang kapayapaan ay hindi dumarating kapag nawala ang lahat ng problema. Ang kapayapaan ay dumarating kapag alam mo kung sino ang may hawak ng iyong buhay. Tandaan ang bahaging ito sa pananalangin. Panginoon, Ama naming mapagmahal, dumudulog kami sa inyo ngayon, hindi sa aming kalakasan, kundi sa aming totoong kahinaan. Panginoon, may mga sa amin na napapagod na, pagod sa buhay, sa mga pressure na walang nakakakita, sa mga sugat na hindi pa naghihilom. Hipuin mo po sila ngayon din.
Panginoon, may mapusong na alala para sa bukas, may makaluluwang mabigat dahil sa nakaraan, may mataong nag-isa, halina kayo at punan ang mapuwang na iyon ng inyong banayat na presensya. Ipakaloob niyo po sa amin kapayapaan sa gitnang kawalang katiyakan. Pananampalataya kapag hindi namin maintindihan ang nangyayari. Kalakasan kapag gusto na naming sumuko. At higit sa lahat, turuan niyo po kaming magtiwala, magpakawala, at maniwala na naroon kayo kahit hindi namin kayo maramdaman. Amen? Isang huling paalala, bago tayo magtapos, nais kong iwan sa inyo ang isang pag-asa. Maaring nasa gitna ka pa rin ang paghihirap, ngunit tandaan mo ito. Sapat ang lakas mo para malampasan ito. Hindi dahil hindi ka mahina, kundi dahil hindi ka naisa. Maring hindi mo nakikita ang malinaw na landas, ngunit hindi ka naglalakat sa dilim ng mag-isa. Maaring hindi mo alam ang mangyari bukas, ngunit kilala mo ang siyang may hawak ng iyong bukas. At sapat na iyon, isang araw lilingon ka at mapagtatanto mo, mas marami kang nalampasan kaysa sa inakala mo, mamatatag ka kaysa sa akala mo. At hindi ka kailanman tunay na nag-isa. Panatilihin ang simpleng salitang ito sa iyong puso. Hindi ako nag-iisa. Sumainyo nawa ang Panginoon sa bawat maliit na hakbang, sa bawat araw, at sa lahat na pagkakataon na inyong buhay. Amen.